Jack Roberto, ang inventor ng Anti-Silos University, nagpagawa ng bahay niya. Is this a wise decision? Or dapat pa bumili na lang siya ng kondo? Just like all other celebrities out there. Today ngayong araw, alamin natin yan, may dahil re-reactan natin yung house update ni Sir Jack Roberto. Okay. Nag-gold pa lang. Ano ba yung nangyayari dito? Bakit parang may golden na pala tapos meron silang higanteng tripod dito? Tapos may pipe nang naka-layout kahit wala pa namang bahay. Back in my day, my dudes, nung gumagawa kami ng mga bahay, wala pa yung mga gantong klaseng happenings or parang event na tinatawag nating groundbreaking ceremony. Dati, magpapagawa lang yung mga tao ng bahay. Parang, you know, meron lang pa-blessing nung lote if they are religiously inclined. Pero nowadays, because of the advent of social media, ginagawa na to ng mga contractors is the groundbreaking ceremony. Tayo mananalig. Ay, mananalig. Amen. Ito yung pasad eh. Dito yung kwarto. Dito yung gate. So ano ba yung fasad na sinasabi ng mga tao? Ito ba yung malapit ka nang umiyak fasad? So yung fasad is a French word which means muka. So parang ito yung pinakamuka or harapan ng ating bahay. Facade or facade, as the Bastos wants to say. Paano ba ilalagay ito? O ganito? Yun. Sanay na sanay sa motor. Ay, sorry. Sanay na to. Helmet eh. Bis na maprotektahan, mas lalong nauntog sa hard hat eh. Okay, again, wala pang overhead construction dito or wala pang ginagawa on top na pwedeng mahulog sa inyo. So, mainly symbolic lang itong pagsusuot nila ng hard hat and para pogi dun sa ating mga photo ops. And kung makikita natin dito, meron na silang exterior perspective. So, contemporary yung design ng bahay ni Sir Jack, which when we say contemporary, parang yun yung uso now. Kumbaga, sa gaming, ito yung meta. Yan yung meta na design. So, contemporary kung ano yung uso ngayon at maraming gumagawa. Nilagay namin sa yung plano. Oh, see? Makita mo doon na may plano daw yun. Sana all may plano. Meron silang nililibing na pipe na may plano daw sa loob. So, yung pipe na yon usually, may mga laman din ng mga coins or may wine minsan or anything na symbolic which personally hindi namin to ginagawa pero yung pagkaka-explain ng mga taong tinanong ko, anong binabaw nyo dyan? Is that pampatigas daw yun ng mga pundasyon at pampatibay ng bahay and pampaswerte na rin, which is wala namang masama maniwala sa mga ganyang bagay, di ba, my dude? So, yun nga lang, kailangan nyo pang planuhin kung saan nyo ilulubog yan kasi baka eventually ma-excavate din yun. Di wala na, nahukay na yung swerte nyo. After nating mag-groundbreaking, ito na ngayon yung site. Nakabarak sa sila. Yung backhoe, dumating siya last week after nung groundbreaking. Tapos ngayon, gagawa na sila ng hukay para sa footing. Yun yung mga barak natin. Medyo hindi pa nakubiran eh. Yan, no? Barracks, usually yun yung tirahan ng ating mga workers. And minsan, meron tayong dalawang klase ng workers. Meron yung stay out or meron yung stay in. Depende sa subdivision. Merong mga super strict na subdivision na bawal yung stay in na workers. Kailangan sa labas sila nagbo-boarding or sa labas sila nakatira. Saka lang po papasukin dun sa site nyo pag time to work na, usually mga 7:30 AM. Pero merong mga subdivision na maluluwag, which is, I guess, 90% ng subdivisions. Siguro, bigyan pa natin ng mga ilang months. Meron na itong mga adigi. No, kuya? Next week sir, siguro mga kamabukasan na natin itong puting at saka maangat na natin yung tiling. Yun, ayos. Ayun, no, may hukay na. Now, kung babasinin natin itong hinuhukay ng mga workers nila, Sir Jack, iba-iba yung kulay ng lupa. Merong gradual transition. Dark, tas biglang naglalight. Usually, sa kulay ng lupa na yan, binabase kung gaano katagal yung relasyon nyo. Hindi. Actually, my dudes, yung kulay ng soil na yan ay hindi natin pwede i-judge. Meron tayong tinatawag natin na soil test, which every time may papagawa kaming bahay, pinapa-soil test namin yung lupa para i-analyze ng isang soil or geodetic engineer yung soil composition ng lote nyo. At dun ibabase kung gaano kalalim at kung gaano kalaki yung foundation or yung mga footing ng bahay nyo. Now, kung titignan natin yung hinuhukay nila kuya, malaki yung footing dito.
which probably means na either mataas or mabigat yung bubuhatin niya na part ng bahay, or lupa pala dun sa lote nyo ay sintibay ng buhangin na pinalawayan lang sa kambing. Usually, pag hindi maganda yung lupa, mas mapapagastos kayo sa foundations, my dudes. Ayun, nagbe-bend na rin sila nung rebars ng footing. Yan. Hindi ito ihawan ng napakalaking barbecue. Ito yung para sa footing natin, yung rebars or yung steel or metal reinforcements ng ating foundations. Hello guys! Nandito tayo ngayon ulit sa site. Dito ulit tayo para sa pagbuhos naman, paglalagay ng footing. Ayun eh. May bakal na. Engineer, ano gagawin natin today? Activity natin sa excavation ng remaining footings, tapos fabrication ng mga structural rebars natin para sa foundation, and yung mga columns natin. Since first pouring, sir, papaduguan natin yan. Para saan nga yun? Engineer? Mga traditional, sir. Traditional, oh. Hindi naman masamang sumunod sa ganun. Me personally, not a big fan ng mga padugo-padugo ganon, but other people believe in it na pampatibay daw yon, since unang buhos ng footing, usually binabatuhan niya ng mga coins or mga lumang coins para, you know, swerte at itibay daw yung footing, and then some people, you know, sacrifice animals, you know, tapos papaduguan, which I'm against that, I'm gonna be honest, pero there's nothing wrong with doing it. As long as kakainin nyo yung kung ano man yung sinacrifice nyo, it won't go to waste. I guess I'm okay with it. Anyway. Iba yung feelings na nakikita mo ito na ginagawa talaga. Binubo. Ayan, so kung titingnan natin dito, hindi ito decorative na halaman na pinapagawa sa inyo nung elementary kayo. Actually, itong mga to ay spacer to para dun sa ating mga rebars. Kasi yung rebars ng footing natin, hindi siya dapat didikit sa lupa. Kasi ang mangyayari, pag yung mga bakal ng ating footing nakadikit sa lupa, mga ngalawang yun eventually at wala nang kwenta. Kaya meron itong spacer. Yung purpose ng alambre na yan ay itatali dun sa ilalim ng rebar. So let's say ito yung bakal natin. Nakatali siya. And then, yung parang semento na baso sa ilalim, siya yung magiging spacer from the soil dun sa ating bakal. Para hindi nakadikit directly yung bakal sa lupa, my dudes. Ito, kung babalikan natin, banda rito, itong kapitbahay nila, my dudes, may butas-butas yung kanilang pader. Nilagyan na rin ng kapitbahay nila, Sir Jack, ng tolda. Now, who is responsible na maglagay ng tolda dyan? Usually, yung nagko-construct dito, it is your responsibility na protektahan yung mga katabing bahay from mga talsik ng semento, and you know, para hindi masyadong maalikabok sa kanila, naglalagay na rin ng mga toldang ganito. You know, depende rin sa agreement sa kapitbahay. Baka mabait rin yung kapitbahay na kami na lang maglalagay ng tolda. Kapag-uusapan naman yan. Pero dapat yung nagko-construct yung magpro-protect dun sa mga kapitbahays, my dudes. Kasi ikaw yung, you know, ikaw yung nanggugulo dun eh. Ayun o. Grabe, ang linis nung pagkagawa ng slab tsaka beams. Malinis yung gawa. Wala itong bubong. Oh! Ayan na. So, tapos na yung structural phase. Now, sa finished stage, both sides nung property or nung bahay ni Sir Jack ay firewall na. So, natakpan na yung bintana nung kapitbahay nila or yung parang pinaka-opening dito sa fence nila. Now, usually ang two properties, let's say ito yung bahay nila Sir Jack and then yung kapitbahay niya, they share one property line dito. Yan. At pag may ka, required na walang bintana dapat yun. Dapat firewall yon with at least 2 to 3 hours na fire rating. So when we say fire rating, what does that mean? Dapat 2 to 3 hours na pag nasunog yung bahay dito, ng 2 to 3 hours, ay hindi papasok yung fire. After that, let's say 5 hours na nasusunog,
pwede na pumasok yung fire. It has the permission already. Pero usually, bago pa umabot ng 2 hours ay dapat napatay na yung apoy doon sa kapitbahay nyo. So, yeah, yun yung purpose ng ating mga firewalls. Yung living area natin, primer na siya. Doon living area, dito dining area. Tapos ito naman, ang ating kitchen. Dito, may auxiliary kitchen natin. Nice! So, isa si Sir Jack sa mga rare breed ng tao na hindi na dirty kitchen yung tawag niya dun sa, additional kitchen. Auxiliary kitchen na, which additional siya na kitchen, which is what auxiliary means. Parang karagdagan or naidugtong na kitchen or supplementary, kumbaga. Kasi dirty kitchen, nawalan na ng essence. Hindi na siya ganun ka-dirty. Actually, yung mga dirty kitchen ng mga artista, mas maganda pa sa kitchen ko ngayon, my dude. So, it is an insult to my kitchen if you call your kitchen dirty kitchen, tas sobrang ganda. How dare you? Naubo tuloy ako. Ito magiging storage area. Dito, sa ating second floor, ito master's bedroom. Ang laki. Laki ng mga bintana. Kadalasan, para modern, contemporary yung kalabasan ay isang buong glass pane yan. Now, pag ginawa natin isang buong glass pane yan, sobrang mahal, my dudes, kasi pag yung glass ay mas malaki na sa 1 square meter, it is advised na gagamit na kayo ng tempered na glass, which is easily around 2 to 3 times more expensive than regular na glass. Now, kung ayaw nyo gamitan ng tempered glass, ito pwede kayong maglagay ng bintana dyan na maraming divisions just like what we did right here. And aside from making your glass panel smaller, ay pwede nyo pa yan lagyan ng protective na window films. One brand with over 60 years na sa window film industry ay ang Lumar, my dudes, which is a global brand na made in the USA. At may 3 klase sila ng Archifilm products. They have the solar film, which binabawasan niya yung pumapasok na UV rays at init ng araw sa bahay nyo para maiwasan yung paghulas ng furnitures nyo, at useful din ito kung art collector ka or isa kang vampire. Yung pangalawang klaseng film naman ay ang kanilang safety and security film. Malaking tulong ito pag may malalaking glass panels kayo tulad nito. So aside from burglary resistant siya, may 4mm thick film sila which is typhoon resistant, tapos may 7mm thick film naman sila na blast resistant. Which basically ang gagawin ng safety and security film ay pag nabasag yung salamin natin dahil sa bagyo or blast, sasaluhin niya yung shards ng glass. Now lastly, they have decorative window films which are for aesthetic purposes. So kung interesado kayo dito, my dudes, at isa kayong sikretong vampire, may links tayo down in the descriptions below. Master bathroom. Toilet and bath yan. Mga materials dito, tayo rin nagsusource out kasi sa katipid paggagamit, mas napipilian mo ng gusto mong kulay, yung ng bahay. So ayun, very hands-on si Sir Jack. Sila pa yung nagsusource ng mga materials, which pag marami kayong time, you could totally do that. Pero pag wala kayong time, it is always best to hire architects, interior designers, and engineers to do all the sourcing for you guys. Mas onting sakit ng ulo din yon. Ayun, lalagyan na ng mga trusses. Galvanized square steel yung gamit nila, my dudes. Nabanggit ko sa isa sa mga videos ko, kung napanood nyo, ang galvanized square steel na tulad nito, hindi advisable na wini-weld ito in enclosed spaces kasi may nire-release siyang toxic na fumes na pag na-inhale nyo, pwede kayong magkasakit. So, pag gantong open, okay lang as long as yung nag-weld niyan or yung gumagawa malapit dyan, naka-ventilator din, my dude. So, pag may nakita kayong shiny na bakal na ganito, na ganyan yung kulay, medyo may pagka-bluish siya na tint, may nag-welding, yung usok nun, wag kayong lalapit doon, my dudes. May possibility na galvanize yung bakal na wini-weld nila at, baka magkasakit kayo. So, okay din, naka-wide flange pa sila. Para ano ito tayo, naka-roofing yung sa close na roofing na. Hindi pala gumamit ng truss sila Sir Jack. Ang ginawa na nila na pinaka-main support ng kanilang bubong ay meron silang wide flange. Ayan. Then pinatungan na nila nitong C-purlin. Okay, so kung tama pagkakaintindi ko dun sa bubong nila Sir Jack ay may kita natin. Ito yung C-purlin nila. And then, yung silver na yan yung tinatawag natin na insulation. So, meron silang insulation dyan.
And then, if my guess is correct, yung bubong nila ay nakapatong na dyan sa insulation. Yan. So, yan yung section ng bubong natin. And, yung ginagawa namin personally, dito kami nagsuscrew sa mataas na part ng bubong, my dudes. Dyan. Dyan kami maglalagay ng aming screw. Boom. And then, tatama siya dun sa zipper-lin. Kadalasan, nilalagyan pa ng nut ito para mas ma-fasten siya. Now, yung ginawa nila Sir Jack, I'm not a fan of kasi ang mangyayari, through time, itong insulation mako-compress siya. Luluwang na itong part nito ng screw at pwedeng may pumasok na evil water dyan pag bumabagyo. Yan. So, yan yung magkukos ng leak kadalasan. Kaya kami, itong insulation na to, nandito sa ilalim, yung insulation. Para pag in-screw natin to, my dudes, walang chance na luluwang itong connection natin ng screw at nitong roof. Tapos, yan, yung connection na yan, kadalasan pinapalagyan ko pa yan ng waterproofing, my dudes, para talagang siguradong walang papasok na tubig dyan. Now, Tito Oliver, tama ba na nandyan yung screw? Or dapat nandito yung screw? Para mas maikli yung screw, mas makakatipid, di ba? Smaller screws, cheaper. Pag dyan yung nilagay, bumagyo, nagkaroon ng water dito. Yan, tubig yan. May chance na may mag-seep in. Sa dami ng screws dyan, imposibleng 100% waterproof nyo lahat ng screw. So, magkakaroon ng chance na may isang screw pala na hindi ganun kaganda yung pagkaka-waterproof or through time, nag-crack na yung waterproofing, papasok yung water. Now, kung i-compare natin, yung screw na nakalagay dun sa peak ng ating bubong ay maliit lang yung chance na, babahain ng tubig yan. There's something wrong with your gutter na pag nangyayari yon at talagang it's meant to leak. Pero rare na magkaroon ng tubig dito for a long period of time. So, maliit yung chance na magli-leak dahil dyan sa screw na yan, my dudes. Grabe, no? Di ako paniwala dati, magubat lang to. Yung mga puno dyan. Yung last na vlog ko, di ba, nag-groundbreaking. Tapos ngayon, nakatayo. Ngayon lang ulit ako nag-vlog dito. Pero, grabe. Parang lalaw na-inspire. Alam mo yun? Tsaka na-excite ako na nakikita ko na unti-unti na siya nabubuo. Sunod dito, mga interior na. Tapos mga bintana, pinto. Update ko kayo. Nice. I cannot wait for that, Sir Jack. And congratulations sa bago mong bahay. And with that, my dudes, I guess dito na natin tatapusin ang ating video. Peace!